Maraming babae sa mundo pero nag-iisa lang siya sa puso mo. Sabi rin niya ng iba, pag nagmahal ka na ulit, walang araw na hindi ka matatawa. I-talk to Papa na! Kasama na natin ang ating bida, si Wendy, tungkol daw sa kanyang pagiging single mom. Ayan. Hello, Wendy. Hello po, Papa Johan. Naka-loudspeaker ka ba? Makikitanggal na ng Hello. loudspeaker. Oo, medyo Hello masakit. po. Ayan, alright. So, ako si Papa Johan at kasama natin si Papa Ace. At Hi. yes. Hello po. Para ang lambing mo naman. Hindi Anyway. po talaga. Ah? Okay po. Lahat na Hindi po, mapag-uusapan so- natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts ng Barangay LS. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po, Papa Johan. Okay. So, sige. Ano bang nangyari? Talk to Papa na. Gusto ko lang po i-share yung about sa problema ko sa sa istorya ko po sa bilang isang single mom. Oh. Medyo kinakabahan po ako. Kasi alam ko po marami pong nakikinig kasi solid fans niyo po kasi ako sa radyo. Wow, maraming salamat. Thank you so Opo. much. Oo, so naging single mom ka, for sure may nakilala kang lalaki. Meron po. Bali po, kaya po ako naging single mom kasi po, dahil po sa, alam niyo naman yung uso yung pagloloko, pero hindi naman po about sa akin, kundi sa kanya rin po. Mhm. Apo. Bali, kasi ako po, Papa Johan, nung pagka-graduate ko po kasi, ang problema po hindi po ako tapos hindi ko po natulungan yung pamilya ko po . Bali, nag-asawa po kaagad after graduation po. Mhm. Opo. Graduation kasi ng po, high school high ba school to? po. Okay. Hala. High school po. So, Minor may- de edad ka high nun. school. oo, may boyfriend ka na noon? May boyfriend na po kasi ako nung kasi nung that time po kasi nung Papa Johan. Mm. Kaya lang naman po ako napilitan na makapag-asawa kaagad kasi po yung mother ko po tsaka yung father ko kasi kumbaga may sponsor, may kaibigan po kasi sila noon na seaman Oh. Okay. na kaibigan po ng father ko, stepfather ko kasi lumaki na po ako si stepfather . Mhm. Opo. Bali yung stepfather ko, nagkaroon ng kababata tapos kumbaga yung seaman po kasi na yun, hindi ko naman po alam na magkakagusto po sa akin yun. Ay, so, ganda naman. Apo. Oo. Pero single Apo. naman itong seaman na ito. Ay, Walang hindi po. asawa. Hindi po, Papa Johan. Ha? Bakit? Hindi po, bali may asawa po kasi siya. Ay, so May parang asawa ano, naging Opo, bali- other woman ka. Hindi naman po, hindi ko po masasabi kung other woman or ano kasi hindi ko naman po talaga siya totaling gusto. Oh. Kumbaga, Okay. ang nangyari po kasi ganito po yun. Mm. Bali, hindi ko naman po kasi alam na yung pagtutulong niya po sa amin, may kapalit. Kumbaga, syempre bilang best friend ng stepfather ko, Mm-mm. nagpo-provide siya dun sa loob ng bahay namin. Kumbaga, bumibisita lang siya. Ngayon, kumbaga yung mga tulong niya po, hindi ko po alam na balang araw magkakaroon ng kapalit. So, Opo. parang dahil nga syempre nakuha niya yung loob ng stepfather mo. Apo. Kasi nga, laging siya nagpo-provide para sa pamilya nyo. So, after nun, biglang isang araw, umamin siya ng pagtingin sa'yo, ganun? Or Hindi inireto po, ka na hindi din ng po. stepfather mo? Paano? Ay, hindi po, kasi nung one time na nag-inuman sila ng father ko, hindi ko po akalain na mapag-uusapan po nila ako na hindi naman din po alam ng father ko na yung best friend niya si Man magkakagusto sa akin. Oh. Bali, siguro dahil nga sa dami na Wait rin lang, na naitulong paano mo nalaman na nagkakagusto sa'yo? Sinabi po sa akin ng father ko, inopen din po ng stepfather ko sa akin. Oh. Inopen po sa akin na sabi niya na, kasi ganito yun. Bali, kumbaga may gusto sa'yo kasi ganito ganyan. Wait Pero, lang, wait lang. Mm. Nasaan yung nanay mo? Kasi stepfather mo yung kasama mo.
nakasama ko rin po yung mother ko sa isang bahay. Kumbaga nag-aaral pa po ako noon bago po ako graduate. Pero nung Bali, time na yon, nasaan na yung nanay mo? Nandun lang din po sa bahay. Kumbaga nasabihan din po siya nung seaman na yun na Okay. may gusto rin sa akin. Eh, minor de edad ka ng time na yun, tama? Opo, minor de edad pa po ako noon. Nung time na yun, nasa, magpo-fourth year pa lang po ako noon. Fourth Kasi year ako, high school po. Yung sinasabi ng father mo na ganun, parang, ito lang yung pakiramdam ko na parang ibinubugaw ka ng tatay mo, ng stepfather mo doon sa lalaki. Kasi nagpo-provide, Opo, nagbibigay kasi yung parang Oo. gano'n na rin po, parang gano'n na rin po, Papa Johan. Kasi po, nung time na yon hindi ko rin po sila masisisi. Kasi yung stepfather ko po, nabaldado po kasi siya nung time na yon. Mm. Tapos, yung mother ko naman, bali manghihilot lang po kasi siya. Mm. Kumbaga, wala talaga kasi na pumapasok na income sa amin. Kasi nung time na nag-aaral pa po ako, bali hirap din po kami sa buhay noon, Papa Johan. Mm. Kumbaga, hindi talaga ma-provide ko yung mga needs namin, kagaya ng bigas, Mm. or delata, mga So, ganun. sir, parang umaasa kayo dito sa mga bigay nitong lalaking itong nasima na to. Opo, parang gano'n na rin. Pero sa akin po talaga, kung sa akin lang po talaga, Mm. ayoko rin po tanggapin. Kasi akala ko naman po, yung mga tulong niya, bukal po sa loob niya. na ganun. Kasi ang normal na Opo. reaction dito, Mhm. kapag nung stepfather mo is, wag mong anuhin yan kasi bata pa yan, nag-aaral pa yan. Mm-mm. Pero Opo, hindi opo. naging ganon. Kasi parang, Opo, tsaka- oh. Opo. Tsaka nung time na yun, Papa Yon, naiintindihan ko naman din po yung magulang ko na tinatanggap nila yung mga binibigay kasi alam po nila na ganun nga po yung situation namin noon. Tinatanggap yung mga bigay, tapos umaasa na doon kasi nga may ginaganan siya, may natatanggap. Kaya ang nangyayari, parang yung mismong anak nila, na ikaw, siyang nagiging kapalit. Opo. No? Parang nagiging okay na yung sitwasyon. Kasi siguro naisip nila, may pera to, kaya kang buhayin ito. Mhm. Opo. Pero Bali, ang desisyon kasi nito is nasa sayo pa din. Kasi aware ka, Opo. 'di ba? Inamin sa ng stepfather mo. Mhm. Aware ka sa nangyayari. Opo, bali kinausap ko naman po maayos si bali tago na lang po natin sa pangalan si Edwin, Oh. Okay. pangalan po niya. Okay. Kinausap ko naman po siya nung time na yun kasi nagtapat man din po siya sa akin. Mm. Bali, nasa na po siya, alam ko, na din po siya, 59 or 60, mga ganun. Pero yung tindig po niya, para po si Gabby Concepcion. Wow, si Gabi. Apo, ganun. Okay. Opo, ganun po. Kumbaga, kahit may edad So, na may sinabi niya sa'yo, dating naman. Sinabi niya na sa'yo personally, harap ka mismo. Opo, sinabi naman po niya sa akin na, sige, pag-aaralin kita, Mhm. provide ko yung mga gusto mo, yung mga ano mo. Nako. Pero, Mm. hindi naman direct na sinabi niya sa akin. Kumbaga, sinasabi lang niya sa akin na, syempre, alam mo naman na may gusto ako sa'yo, ganun. Mhm. Kumbaga, ako naman, hindi na po ako nagulat nung sinabi niya po yun dahil Hindi na yung nagulat. father ko na, hindi na po Mm. nagulat. Bali, syempre, sinabi ko naman sa kanya nung totoo na sabi ko, wala naman akong sa'yo eh. Wala naman ako talagang totaling gusto sa'yo kasi nung time na yun hindi naman dahil sa agwat po. Alam ko po na may asawa po siya. Pero ang Opo. tanong, mafo-fall pa rin kaya to? Mahuhulog pa rin kaya sa bitag nitong lalaking ito, nitong seaman na to? Nako, mga No. kapuso, mga kabarangay, yun po yung ating dapat abangan. Nako. Kasi may mga pangako, Mm. may mga naibibigay, syempre, ginagamit niya yung kung ano yung meron siya para makuha itong ating bida. Batang-bata, no? Sasabihin na, ikaw na, batang-bata, makinis. Mga ganun ng Ito yung kalalakihan nakakatakot, dala ng kahirapan. Mhm. 'Di ba? Dahil sa hirap ng buhay, parang nagiging normal, Mhm. nagiging okay na lang kahit na alam naman natin na mali. Mali. Pero wala silang choice. Oh. Okay. Matapos sabihin ito sa'yo, itong seaman na to, ano ulit pangalan? Edwin. Edwin. Edwin po. Mhm. Matapos sabihin sa'yo nito ni Edwin, yung mga bagay na parang pinapangako niya sa'yo, tinanggap mo ba? Sa tutuusin lang po, nung sinabi niya po sa akin yun, syempre, una nag-reaction ko po,
nagulat. Kumbaga, hindi na po ako nagulat noon kasi sinabi na rin po na stepfather ko. Mhm. Kumbaga, syempre, yung una ko rin sinabi sa kanya na, ang sabi ko kasi sa kanya, hindi ko matatanggap yung intention mo sa akin kasi nga, unang-una sa lahat, may asawa ka. Pangalawa, nag-aaral pa ako. Mhm. Kumbaga, yun yung una kong in-approach sa kanya. Kumbaga, yun na yung talagang nasabi ko rin sa kanya. Mhm. Kaya lang po, Oo. opo, ngayon po, kumbaga, naunawaan naman po niya kasi nung time na yun talaga, bata pa po talaga ako noon. So, sabi lang naman niya sa akin, willing naman daw siya maghantay kung sakali. Pero kahit na nireject ko po siya, willing rin po siyang tumulong sa amin, Mhm. sa pamilya ko. Wait lang, ano yung mga nabibigay niya sa inyo? Mostly po talaga, pera po talaga. Paanong pera? Kumbaga- Magkano pinag-uusapan natin dito? Every time na pumupunta siya or nagsusuporta talaga siya? May mga padala siya? Opo. Kumbaga, nung time na, na pumupunta siya sa amin, hindi ko pa po kasi alam na ganun na yung nararamdaman niya sa akin. Kasi yung alam ko lang po talaga, kumpare po siya ng stepfather ko. Then, nagiinuman, kumbaga ganun. Hindi ko naman po alam na mayroon na pala siyang gusto sa akin. Yung mga biro niya po sa akin na, kumbaga sinasabi niya na, ang ganda naman ang ganda naman ng anak mo, pare. Kumbaga gumaganon siya sa stepfather ko. Naririnig ko naman po yun. Sinasabi niya po na nasipag naman mag-aral, pagtapos school, bahay agad, uwi, ganun. Kumbaga para sa akin, wala naman po yun. Pero nung nasabi na po niya sa akin, doon ko na po napagtugma. The question is, hindi mo sinagot yung tanong ko, Mhm. magkano ang binibigay niya na pera? Nagbibigay po siya, pinakamababa po 10,000 or Uy, 5,000, mga Kanino? ganun po. Sino tumatanggap ng pera? Siyempre po, mother ko po. Mother ko Mother po mo. talaga. Wow. Opo, talaga. Mother ko, then is father ko. Kasi nung time na yon, hindi pa po uso yung GCash eh. Every Wala month, pa po yung every mga month, remittance. every month ito binibigay? Every month sa loob ng isang buwan, opo, mga ganun po. Mhm. Every month. Nung nandito po siya sa Pilipinas, hindi ko po talaga siya na-entertain. Kumbaga, ang nag-entertain sa kanya, yung magulang ko. Mhm. Ako po talaga, hindi ko talaga siya as in na pinapansin So ibig nung sabihin time na yun. even Kasi yung mother mo pumapayag sa ganong na para makuha ka? Ganon? hindi naman po totally on the spot na gusto ako makuha. Kumbaga, sinasabi naman ni Edwin, may gusto siya sa akin. Kumbaga, Okay. hindi naman sinasabi sa magulang ko na gusto kong galawin na ganito, si Wendy, gusto ko siyang makuha. Hindi naman po ganun. Mhm. Parang Kumbaga, nililigawan sinabi ka, ganon. Opo, Pumayag Opo, sila na ligawan ka. opo, kasi sinabi naman po sa akin ng father ko na kilala naman niya yung stepfather, yung kababata niya. Kasi kababata niya po si Edwin. Pero kahit pa yung may asawa at stepfather. anak siya, 'di ba? Opo. Kumbaga, So, okay. nasabi ko naman, Na ano mo na 'yan? Anong nangyari pang sumunod? nung time na nasa barko na po siya, kasi talagang hindi ko naman po talaga siya sinagot eh. Kasi nung time na yun, Okay. hindi ko naman po talaga siya gusto. Mhm. Nung time na nasa barko po siya, siguro mga 7 months o 8 months. Mm. After ko graduate po, Ng high school. opo, after graduate po ako ng high school, nagkasakit po ako. Tapos? Dinala po ako sa ospital. Nung time na yon, may boyfriend na po ako noon. Mhm. Nung time na yon. Yun na yung father ng mga anak ko. Yung dalawa ko lang po na anak. Yun na po yung boyfriend ko. Nung time na nagkasakit po ako. Sandali. Okay, pagka-graduate mo, nagkasakit ka. Na-hospital ka. Nagkasakit po ako. Pero Opo, may na-hospital po. boyfriend ka ng iba, hindi itong seaman. Hindi po. Kasi nung time na Okay, nag-aaral po okay. ako, opo, May boyfriend ka na po talaga, ako. nagpapaligaw ka lang doon sa seaman, ganon? Ay, hindi po. Hindi po ako Kumbaga, nireject mo nagpapaligaw. talaga itong sima na to. Opo, nireject ko po siya kasi hindi ko nga po Okay. siya gusto. At natagpuan mo itong bagong lalaki. Opo. Okay, Ano to, schoolmate? Ano po, nakilala ko lang po siya sa patay.
Sa patay? Paano naman makilala mo sa patay? Ayun, Nakilala ko lang nagparamdam po bigla. siya hindi po. Paano? Paano? Hindi po. Hindi po kasi ganito po yun. May kaklase po ako na Oo. tomboy po siya. Okay. Nagpakamatay po kasi Ah, siya. oo. Ngayon, Oh. nung sa burol po niya, doon ko po nakilala itong ano niya po, kaibigan po ng kaklase ko po na nagpakamatay. Mhm. Kumbaga naging ano kami, naging magkaibigan din kasi malapit din kami doon sa kaklasmate ko na namatay, malapit din po siya. Mhm. Kaya kumbaga Nagkakilala nagkaroon kayo. po Opo, Oh, nanligaw. nagkakilala po. Nanligaw po, kumbaga Gano'ng katagal ang Ah. panliligaw? mga 1 month, after ng ano siguro po, mga 2 months, mga ganun po. After maka 40 days, dun sa... Hindi naman. After maka 40 days yung namatay na Oo. kaklase. Opo. Sige po, bali ganun po yun. Pero, Hinintay sabi niya, hindi pa pwede. oo na lang Hindi po. pa pwede, wala pa 40 days. Friend muna at hintayin natin maka 40 Opo. days man lang. Oo. Para wala na masyadong paramdam yung isa. Correct. Okay. Oh. Anong sumunod na pang nangyari? Bali, nilihim ko po sa mother ko, din sa father ko. Kasi nga, Mm. alam ko po yung magiging reaction nila. Kasi yung ino-honor po talaga nila sa akin, yung seaman po talaga. Yun po yung ino-honor nila sa akin. Gusto nila nilihim- makatuluyan mo. Opo, yun ang gusto nila makatuluyan ko. Kasi yung si Mm. Edwin po talaga kasi, ino-open naman niya sa magulang ko na wala na daw siyang pagmamahal sa asawa din niya. Kasi yung asawa niya, pag umuwi daw po siya ng Pilipinas, parang hangin na lang siya sa mga anak niya, Mhm. sa asawa niya. Kumbaga, pera lagi ang bungad sa kanya. Kasi yung asawa din niya po, nagloloko din po yun. Kumbaga, may sinusuportahan din pong lalaki. Mhm. Kumbaga, nasa pasugalan din po yung asawa niya. Kaya po yung attention niya napunta po sa akin doon sa pagdalaw-dalaw niya po doon sa kababata niya na stepfather ko, na doon nga niya po ako nakilala. Kumbaga, sabi ko naman, nilihim ko muna sa magulang ko na may boyfriend ako nung time na yon. Nung nagkasakit po ako, ang una po nagbantay po sa akin sa ospital, yung boyfriend ko po. Yung boyfriend ko na po na ama ng mga anak ko. Mhm. Ay, Bali, nung nabantayan ka, nabuntis ka? hindi po. Paano nangyari na nagkabuntisan? Doon na tayo sa ano? Opo, Sa ano? sige po. Mm-mm. Shortcut na po. Bali, kumbaga yung boyfriend ko na po na to, inalagaan po kasi ako. Kasi yung Mhm. mother ko po kasi, nung time na po yun, busy na rin po siya sa naging trabaho niya sa Bulacan. Nagkaroon po siya ng trabaho sa Bulacan. Okay, sige. Bali, ang naiwan po sa bahay namin, yung stepfather ko po na baldado na rin po. Mhm. Yung kapatid ko na rin po na, may kapatid po kasi ako na lalaki. Bali, dalawa lang po kami magkapatid. So, namatay na rin po kasi siya. So, ibig Mga- sabihin, wait lang, ano tayo? Doon na tayo ngayon sa sikreto kayo, may relasyon na kayo. Nalaman din ba? Na magulang mo? Nalaman din po ng magulang ko. So, galit na galit din yung magulang ko nung nalaman na may Mhm. boyfriend na nga po ako. Noong time na po yun, lumayas po kasi ako sa amin. Kumbaga, Ah. nagsama na rin po kami ng boyfriend ko nung Mhm. time na yun. Pero nasa tamang edad ka na nung time na yan? Opo, bali graduate na po ako nung 4th year. Oho, ilang taon ka na nun? Mga 19 years old po. Okay. Alright. So, tapos? Nagsama po kami nung boyfriend ko. That time po, may sakit po talaga ako. Kumbaga, nagkaroon po ako ng primary sa baga. Mhm. Then, nung time na yon, wala po kami financial nung time na yon kasi nagsama kami. Wala po siyang stable na trabaho, papayuhan eh. Oh, ay paano yun? Nagkaanak pa kayo, di ba? Nung time na po yun, nung nagkasakit din po ako sa baga nun, wala pa po akong anak nun. Wala pa. Okay. Tapos? So, nung time na yon, kumbaga, na-open ko naman sa boyfriend ko na meron nga pong seaman na naligaw sa akin, na nagpapadala sa akin ng pera. Mm. So, nung time na yon, kinausap din ako ng boyfriend ko na Mhm. sabi niya sa akin, maging practical daw po kami. Na sabi niya, tanggapin ko daw yung offer nung seaman. Kumbaga, Tanggapin yung offer. So parang, tinatanggap madaling nyo. Okay, sa madaling salita. sa madaling salita, ang gusto mangyari nung boyfriend ko, sagutin ko yung seaman.
At gagamitin nyo siya. Hindi po papayuhan. Eh di parang Kasi ganun nangyayari eh. Opo, bali papayuhan. So Nagulat pumayag itong boyfriend mo, siya pa mismo ang nagsabi sa iyo na sagutin itong seaman. Opo. Kasi Habang po, karelasyon mo siya. Opo, kasi po, ang gusto kasi po mangyari ng boyfriend ko, Hmm. wala po kasi kami mapagkuhanan ng, kumbaga, yung sa sakit ko po, pambili ng gamot. Kumbaga, sa akin naman po Kulang kayo labag sa sa loob ko pinansal. po yun. Okay. Opo. Labag Hmm. po sa loob ko yun. So, ilang beses niya rin po akong kinausap pero hindi po ako pumayag, sa tutuusin lang. Hmm. Pero ito pong boyfriend ko, pinilit niya po talaga na sagutin ko na rin daw po yung seaman para maging practical na lang din po. Maging practical na lang po. Kumbaga, nakita ko po sa kanya yung naging sistema sa stepfather ko tsaka sa mother ko. Kumbaga, parang wala rin po siya pinagkaiba dun sa magulang ko. So, kumbaga, ihiwalayan ka niya. Hindi po. Ang gusto So, po niya mangyari, sabay tatanggapin ko po yung padala. Kumbaga, ang nangyayari po doon sa padala kasi papayuhan, nung Oo. time na nagpapadala po yung seaman, kasi alam po niya na may sakit ako, Hmm. nung nagpapadala po siya, ang una pong tumatanggap yung mother ko, doon po sa pera. Hmm. Ngayon po, nung wala na po ako sa poder ng mother ko, kasi dumadirect naman sa akin yung seaman, kumbaga, ang kumukuha na rin po ng padala, kumbaga ako po tsaka yung boyfriend ko na po. So, ginagamit nyo nung time na nga yun. siya, hinuutotan Yun na nga. nyo. Sa akin po talaga papayuhan, labag po sa loob ko po talaga Yes, yun. oo, labag. Pero ganun Ngayon lang po, nangyayari. Opo, nung time po kasi papayuhan, nagkakagulo Oo. na rin po kasi. Kumbaga nag-aaway-away na rin po yung mother ko at saka itong kinakasama ko po. Wait lang. Doon- Gusto kong malaman. Alam ba nitong seaman yung mga nangyayari? Alam ba na may boyfriend ka? Alam po niya. Alam po niya kasi nag-imbestiga po siya nung time na yun eh. Okay. Alright. Kaya alam po, nung nalaman po niya na may boyfriend ako, tumatawag siya sa akin. Hindi Hmm. niya po ino-open sa akin na alam kong may kinakasama ka. Kumbaga, kinakamusta lang po niya ako, nakamusta na yung kalagayan mo, kung ano ba mga kailangan mo na gamot, kung ano bang kailangan mo sa ospital. Kumbaga, yun lang po yung ino-open niya sa akin. Mhm. Eh, sabi ko naman sa kanya, hindi mo naman ako kailangan tulungan, sa tutuusin lang kasi unang-una pamilyado ka. Pero Mm. ang sabi niya po sa akin, mahal kita eh. Kumbaga, mahalaga ka sa akin. Kumbaga, gusto ko tulungan kita hanggang sa gumaling ka. Pero sa akin po talaga, papayuhan, ayaw ko po talaga tanggapin yung pera ng seaman. Kasi unang-una po sa lahat, galing po ako sa broken family. Kaya alam ko po na masisira po yung pamilya niya dahil lang sa akin. Kaya alam Okay. po, yung mother ko po at saka yung stepfather ko at saka ito po kinakasama ko, sila po yung nag-o-joke sa akin na tanggapin daw po yung padala kasi maging practical daw po ako, ganito, ganyan. No, hindi yun pagiging practical. Panloloko yun. Okay. Tsaka Opo, aware ka sa alam- nangyayari. Pero Alam ko naman hinahayaan po mo lang. Gaano katagal at gaano karami na yung naipadala sa'yo? Almost kumbaga tumagal din po siya ng mga 4 years or 5 4 years years. na nagpapadala siya, tuloy-tuloy sa'yo. Opo. No? At Kasi nung sinasabi time- mo na hindi mo parang gusto. Kasi kung hindi mo talaga gusto, hindi mo talaga tatanggapin. Ang tagal ah. Mm-mm. Opo. Kasi kumbaga ganun- parang ang nangyayari, sige, okay lang. Parang ganun eh. Though, anyway, benefit of the doubt na sinasabi mo nga na ayaw mo naman yung nangyayari. Pero, tinatanggap mo eh. Opo. Paano Sa kami tutusin lang, maniniwala na ayaw mo sa nangyayari? Naging practical ka na nga. Mm-mm. Kasi, ganito po kasi. hindi kasi, Ganito, ang parang for me sorry to say this one, para ayoko lang na masaktan ka, pero parang ito yung pakaramdam ko. Na parang sa loob ng 4 na taon na nagpapadala siya, anong ginawa nyo? No? Nagsumikap ba kayo para dumating sa punto na hindi na kayo aasa dito sa lalaking ito, sa seaman na to? No? Or sa 4 na taon na yon, talagang umasa na lang talaga kayo sa kanya? bali papayuhan. Sa loob po kasi ng 5 years, umuwi-uwi po kasi yung seaman. Mm. Nung time na umuwi na po siya, tinapat ko po sa kanya. Nung time na po yun, magaling na po ako kasi 6 months lang po yung gamutan ko. Nung time na yun, pinai-stop ko na po siya na magpadala. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, tama na yung naitulong mo sa akin. Kumbaga, malaking utang na loob ko na sa iyo yun. Ngayon nung time na yon, sabi naman niya sa akin,
alam kong may asawa ka, alam kong nag-asawa ka na. Kumbaga, kinatuluyan mo na yung boyfriend mo na yan. Mm. Ngayon sabi niya sa akin, alam naman ng boyfriend mo na nagpapadala ako sa'yo eh. Bakit hindi mo pa ba naiisip na yung boyfriend mo na yan, parang ginagamit ka lang din para dun sa padala ko. Yun yung sinabi sa akin ng seaman. Sabi ko, alam ko na parehas sila ng magulang ko eh, tsaka ng boyfriend ko eh, na gano'n na sistema eh. Kumbaga, imbis na payuhan nila ako ng tama, kumbaga dinala pa nila ako sa mali. Ngayon sabi ko nga dito sa seaman na to, sa akin lang talaga, gusto ko nang ihinto yung padala mo sa akin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kumbaga, itigil mo na. Ngayon ang sabi sa akin ng seaman, tutulungan pa rin kita, sabi niya sa akin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ko sa'yo. Pero ang gusto ko kasi mangyari, hiwalayan mo na yung lalaki na yan. Kasi papayuhan ng time na yon, buntis na po kasi ako noon papayuhan eh. Kasi nga, Time kaya na yun. nga gusto niya na hiwalay mo yung lalaki o yung kinakasama mo kasi iba yung intensyon niya sa'yo. Gusto ka Opo. niya. Mhm. Pero kayo naman at yung karelasyon mo, mga praktikal, hindi pa yung praktikal yun, panloloko yun. Tigil-tigilan natin maghalata ng praktikal. Panloloko yung ginagawa nyo doon sa seaman. 'Di ba? Tsaka we don't know kung totoo ba itong mga sinasabi mo na lahat sa kanya. I mean, kung totoo lahat ng sinasabi mo sa kanya sa pag-uusap nyo. Kasi hindi naman yan magpapadala kung hindi ka nagbibigay ng motibo. For sure, nagpapakita ka din ng motibo sa kanya. 4 na Or taon na. Pwedeng sweet ka rin makipag-usap sa kanya. 'Di ba? Kasi hindi naman Kasi- ganoon katanga yung tao na yun para mauto nyo buong pamilya. 'Di ba? Hindi kasi, opo, ganito po kasi yung papayuhan. Mm. Bala ko talaga, nung dumating na po siya, gusto ko na po talagang itapat sa kanya yon. Okay, anong nangyari? Tinapat mo ba siya? Tinapat ko na po sa kanya. Anong na, nangyari? sinabi ko po na buntis ako, na may asawa ko. O 'di ba? Pinatitigil Hindi ko niya na- alam yung mga 'yon. Hindi po, alam po niya papayuhan kasi bago ko pa po nasabi sa kanya, na-open niya na sa akin. Kumbaga pinaimbestiga na niya po ako na ang sabi niya, alam kong may kinakasama ka na, alam kong buntis ka na. Mm. Doon ko po nasabi sa kanya nung time na yon. Oh, doon pa Nasabi ko, lang. Kung Opo, hindi pero pa may siya balak- nag-imbestiga, hindi mo pa sasabihin. Sasabihin ko naman po papayuhan kasi sa tutuusin lang, nakukonsensya din po ako sa laki din po Mm-mm. na naibibigay niya sa amin. At saka po Okay. yung sistema po na nag-aaway-away po yung magulang ko at saka yung So, kinakasama anong ko ginawa dahil nitong po sa ano? pera. Anong ginawa nitong seaman nito, ni Edwin, na nalaman na niya na buntis ka, na may kinakasama ka? Anong ginawa Kasi- niya? Sa totoo sila papayuhan, ang expect ko po, babawiin niya po sa akin yung mga naibigay niya. Kasi yun po Pero, yung ang expect ko eh. nangyari, Ang nangyari po, inoferan pa po niya ako na, Na? sabi niya, hiwalayan ko daw po yung lalaki. Kumbaga, kahit buntis ka na. Opo, pananagutan daw niya po ako. Yun ang sabi niya sa akin. Mm. Eh, ano Kasi sabi nitong hindi- kinakasama mo? Sinabi ko rin sa kanya. Ngayon ang sabi niya sa akin, Go lang. nasa sayo yan kung hihiwalayan mo ako, ganun. Kasi kung sino ba talaga yung ano mo. Ano ba Kasi yan? sa akin Pati lang, yung kinakasama mo, wala man lang paninindigan. Oo eh. Diba? Hindi ka kayang buhayin. Kaya umasa Opo, na lang din opo. dito sa seaman. Eh, simple lang, manggagamit itong karelasyon mong to. Opo. Sorry to say So pero ano yun yung nangyari. ano na ang sitwasyon ngayon? Sa tutusin lang po, bukod dun sa Okay, sinasabi ng seaman eto. na hiwalayan ko daw po yung boyfriend dahil yung kinakasama ko kasi wala nga daw pong kwenta kasi natutusin lang parang ginagamit nga daw po ako. Mm. Kaya sa akin po, sa sarili ko po talaga, alam ko naman po yung kahit hindi po niya sabihin sa akin. Mm. Ngayon, sabi ko dun sa seaman, sabi ko sa kanya, gusto ko itigil mo na yung padala sa akin. Bumalik ka na sa pamilya mo kasi sa tutusin lang, may pamilya ka eh. Kumbaga tinatapos ko na po yung sa amin ng seaman. Sinabi mo yon? Sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay, kung hindi siya Ngayon, magpapadala, paano ka mabubuhay? wala naman po problema papayuhan kasi nung time na May bago trabaho pa po, ka. may trabaho po ako. Bago po ako graduate, naging tendera rin po ako sa Ilaya. Hindi. Sama- Nung time na yun, hinihiwalayan mo na siya. O hinihiwalayan mo na siya o siyang nakipaghiwalay sa'yo. Nung time na yun, may trabaho ka? Wala pa po akong trabaho. Kasi nung time na Nung yun, time na nagpapadala sa'yo sa loob ng 4 na taon, may trabaho ka?
Wala po, Papa Johan. Kasi Siya nga ba, po, itong si lalaki, itong karelasyon mo, may trabaho din ba nung time na yun na 4 na taon na nagpapadala sa'yo? meron po, nagpapaisi to lang po siya nung time na yon. So kinukulang. Opo, kinukulang Kaya po umaasa kayo talaga. dito sa Sima na to. Opo. Yun. Bali, That's sad. Opo. Bali, Pero- nung sinabi ko naman po sa kanya na tapusin na namin, nagulat po ako kasi no-offeran pa niya ako na hiwalayan ko daw, yung kinakasama ko, Mhm. pananagutan naman Hiniwalayan daw mo ba? O ikaw yung hiniwalayan itong kinakasama mo? Kumbaga, Papa Johan, hindi po ako kumbaga hindi po totaling hiwalay. Kumbaga niloko rin niya po ako, itong kinakasama ko, naging ama ng anak ko. Kasi Paano niloko? nung time na hindi na po nagpapadala sa akin yung seaman, Oh. naramdaman ko po na nanlamig na siya sa akin. Kumbaga Mhm. lagi na lang, nung buntis po ako, lagi po siya nandun sa barkada. So in short, hiniwalayan ka rin ito. Tama? Bali ako na rin po yung nakipag-iwalay, Papa Johan. Kasi po, noong time na nanlamig na siya sa akin na hindi na rin po asawa yung turing niya sa akin, na hindi na rin niya po ako nire-respeto bilang asawa, ako na rin po talaga yung nakipag-iwalay, Papa Johan. Okay, the question is, ano ang sitwasyon ngayon? Hiwalay na kayo nitong kinakasama mo. Si Seaman, kumusta siya? Nagpapadala pa ba siya hanggang ngayon? Or kayo na ba? Ano na? Yung sitwasyon ngayon? Noong time po na Hindi hiwalay na na nung rin time po, na yon. Ngayon, anong sitwasyon ngayon? bali may asawa na rin po ako pangalawa Ay, ulit. iba na. Opo, nag-asawa na rin po ako ng Okay. pangalawa. So wala na rin kayo ni Seaman? Wala na po kami ng sima. Pero nung time Hiniwalayan ka na rin. hiniwalayan ko na po siya, kumbaga, continue pa rin siya nagpapadala dun sa mother ko Doon po ako nagulat na nagbibigay pa po yung seaman. So Doon ka ngayon, nagulat o doon ka nainggit? Doon ako Hindi po, nainggit. Papa Johan. sorry ha, kumbaga parang nagiging sound like na parang nagiging kontra kami sa iyo Oo, ha. kasi mali yung ginagawa mo. Oo. At aware ka naman, di ba? Tama? Opo. Oo, Pero alam mo aware na naman mali ang po. nangyayari. Sorry ha, kumbaga parang kasi yung nagiging sound, nagiging tunog Opo. na parang galit kami sa nangyayari. Kasi Which is true. Oo, Kasi nga mali oo. yung sitwasyon. Hindi Oo. tama Kasi, yung ginawa niyo. Papa Johan, nung time sa loob naman po ng 4 na taon na nagpadala siya sa amin, nangyari naman din kasi sa amin dalawa nung seaman din kasi. Nung time okay. po na yun. Alright, so sa ngayon, meron ka ng bagong karelasyon at may anak na rin kayo, tama? Wala po. Wala. Hindi na rin po ako magkakaanak kasi may fatty liver na rin po kasi ako okay. Papa Johan. Pero, So- kumusta ang buhay mo ngayon? Bali, yung napangasawa ko rin po, alala mo, rider na rin po kasi siya ngayon. Wala po kaming anak pero may anak po siya sa una. So, okay naman yung Opo. pagsasama nyo. Okay naman po, maano naman po siya. Kumbaga matanda po ako sa kanya. Ang nangyari po sa sitwasyon, yung seaman, siya yung matanda sa akin nung time na yun. Ako naman po nakapag-asawa rin po na mas Na bata, mas sa akin. bata sa'yo. Oh, okay. So, okay na. Wala ka ng connection kay Seaman ngayon. Wala na po nung time na yon. Pero Ngayon, ang Yun tinatanong ngayon, yun ang namin. tinatanungan tayo nung time na ngayon yun. po, ngayon po wala na rin po ako, wala na rin po talaga Nanggigigil ako sa'yo to ha. Laging sin noon ha. Wala na po So talaga. ngayon, kami. wala na. Hindi na siya nagpapadalang ngayon. Hindi na po. Hindi Matagal na. na po. Malungkot Matagal ka. Matagal na po. Malungkot ka kasi wala nang padala. Hindi naman po. Hindi kasi sa totoo sila papayuan. Nung time namin nangyari sa amin. Nahulog rin naman kasi yung loob ko dun sa seaman din. Okay, sige. Okay. Anyway, anong pinakang gusto mong itanong sa ating mga kabarangay? Gusto ko lang po na tanungin kung sa akin lang naman po. Wala naman akong gustong intention dun sa seaman. Kung Hindi, ano naririnig mo, itatanong mo sa ating mga kabarangay? Ano Naku, gusto mong nanggigigil itanong sa, talaga ating ako sa'yo, sa mga nakikinig nung time na yon? wala lang akong gustong itanong kasi papayuan po ka nabatikos yata ako rito. Uy, hindi Hindi. Hindi ka na binabatikos nung time na yon. Uy, pero ano, at Oo. least natutuwa ako sa iyo kasi naging honest ka. No, naging honest Pero ka sa lahat hindi ng mga ano. nakaka-proud ha, yung Oo, ginawa mo ha. Yun, hindi nakaka-proud. Pero No, maling-mali. at least ngayon, alam mo na may pagkakamali ka. Hindi ko lang alam kung pinagsisisihan mo ba or nanghihinayang ka. Ang tanong, ano ba, nagsisi ka ba o nang O hinayang? nanghihinayang. Hindi na rin naman po kasi ako nanginaya kasi papayuan unang sa lahat. Kung nalaman din naman po nung asawa nung seaman,
malamang po baka patay na rin Hindi. po Oo, ako. ikaw, nanghinayang ka ngayon. Wala nang padala. Hindi naman po. Hindi Uy, naman sayang po ako yun. nanginayang. Uy, B, sayang yun. 10K per month. 'Di ba? At saka kapag ka Oo. may sakit ka, sinabi mo, sama na pakiramdam ko, nagpapadala agad. Sayang yun, Tsareng. Siyempre, nung time nagpapadala siya sa akin, malaking ginhawa rin naman sa amin yun. Oh, Nung time. diba? Nakakatulong naman din Pero po siya ito, kaya- itong Pero hindi ngayon. giginhawa, tandaan mo, hindi giginhawa ang buhay nyo Mm-mm. kapag iaasa mo sa ganon. Tsaka hindi giginhawa ang buhay nyo kapag may niloloko kayong ibang At tao. saka may karma yan. Yes. Tandaan nyo yan. Opo. Okay, so ganito na lang. Wendy, pakinggan mo mamaya yung mga masasabi ng ating mga kabarangay, okay? Oh, sige po. Sige po. Alright. Ang sabi dito, grabe yung ugali ni ate. May kilala din akong ganyan. Naghirap sila bigla. Oh, karma, no? Na karma. Oo. Tsaka wala nga umasenso sa ganon kasi, syempre, hindi naman yun panghabang buhay. Yes. Diba? Kailangan yung tumayo sa mga sarili nyong mga paa at magtrabaho ng sarili nyo. Hindi nyo pwedeng iasang kinabukasan nyo sa ibang tao. Yes. Yun ang tama, no? Huwag iasa. Okay, so ito si Marife, oh. Ayan, girl, lumabas talaga galing na sa bibig mo na nakakaraos din ang buhay nyo. Highest girl. Ano to? Epokrita, no? Ang bigat naman yung word na yon na pinaikot-ikot mo lang ang nakikinig sa yung kwento. Walang kwenta, oh my, iba ka naman ngayon. Sino naman yung nabiktima mo, giggle mo ako, girl? Pero di natin masisisi, ha. We have to accept the fact na yun yung nangyari. Okay. Nangyari na. Sana lang meron siyang natutunan at hindi na niya Yes. ulitin. Yun naman Yes. yun lagi eh. And, Kailangan sa mga bagay na nangyayari sa mga sitwasyon na nalalagay po kayo sa alanganin. Sana po meron kayong mga natututunan. Sana. Hindi sana niyo po lang. uugaliin yung ganun. Yun yung nakakasad. Ito si CA. Nangihinayang yan siya. Hindi totoo na okay sa kanya, wala na siyang natatanggap na padala. Ang bias ng kwento niya. Ang bias niya magkwento. Si MJ, si ate, wag ka na umasa sa iba. Magtrabaho ka, masarap gumastos pag may sarili kang kita. Sariling sikap, sariling kita. Tama, no? No, mas okay na ang sarap-sarap gastusin yung pinaghirapan mo. Pero pag napasobra naman yung paggastos, ikaw naman yung kawawa. At doon, pag napasobra naman yung paggastos, ikaw naman yung kawawa. At doon, papasok yung aasa ka na naman sa iba. Aray ko. Ito, ang sabi pa dito, nakakalungkot yung nangyari kay ate. Nung una, wala siyang magawa. Pero dahil nasanay siya, yun, na-enjoy na niya. Aray ko. Na-enjoy na niya. Si Leyang, ate girl, sa totoo lang, kung ayaw mo talaga sa ginagawa ng mga magulang mo at naka-live-in partner mo sa panloloko dyan sa Seaman, sana ikaw na yung gumawa ng paraan para itigil yon. Hindi yung pinaabot mo pa ng 4 years. Ibig sabihin lang yan, ginusto mo rin yung ganong sitwasyon. Alam mo, hindi gaganda ang buhay ng isang tao kung patuloy itong manloloko. Tama. Mahirap mangloko ng kapwa. Sabi nga nila, pag mabilis mong nakuha, mas mabilis ding mawawala. Ooh. Ikaw ba, Papa Ace, ano bang take mo dito? Alam mo, yung ating bida kasi is kasalanan to nung mga nakakatanda sa kanya, which is yung mother niya, yung stepdad niya. Kasi kung naituro sa kanya ang tama. Kaya napaka-importante po ninyong mga magulang kung paano nyo po papalakihin yung mga anak nyo. Tama. Kung nagabayan nyo po ng maayos, hindi ganitong sitwasyon yung mangyayari dun sa ating bida. Kasi nakita niya, nasanay siya na, okay, kumikita pala. I mean, magkakapera pala ako sa ganito kadaling paraan. Hindi ko kailangan magtrabaho. 'Di ba? Merong ibang tao na susuporta sa akin. So, kung napunta siya sa mga tao, sa mga magulang na maayos ang pag-iisip at napalaki siya ng maayos, itinaguyod siya ng tama, walang ganitong sistema. 'Di ba? Mahirap lang kasi bata pa siya nung time na yun, hindi pa siya talaga totally nakakapag-isip ng tama. Pero dahil sa taong mga nakapaligid sa kanya, na-impluwensyahan. No, parang feeling ko Yun ang ganun din. nakakalungkot. Na-impluwensyahan ng mga taong nakapaligid. Kasi kung siya naman, hindi niya maiisip yun eh. Mhm. Kasi, hello, kapag high school ka, hindi mo naman maiisip na manloko ng tao. Mhm. 'Di ba? Ang iisipin mo lang is paano mag-aral or kung kinakailangan magtrabaho, Mhm. 'di ba?
Ganon. Pero dahil sa environment na kinalakihan mo, ganyan yung kanilang mga ginagawa, so maa-adapt mo yan. Exactly. Hanggang sa maging katulad ka na lang din nila. Mhm. That's sad. And sana na lang kung anong meron sa iyo ngayon, Wendy, hindi mo na gawin yung mga nangyari dati. Sana yung mga nangyari sa iyo noon ay hindi mo na ibabalik, no? Mm-mm. Yung tipong hindi ka nagagamit ng ibang tao para lang tawag dito, guminhawa ang buhay, no? Paghirapan ang mga bagay-bagay, hindi porket may taong tumutulong hindi na tayo magsusumikap, Exactly. no? At ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko dito sa kwentong ito noong noon Noong unang panahon, Noong unang nung panahon. time na yon. nung time na yun. No, but kidding aside, no? Huwag tayong manloko para lang guminhawa ang buhay. Tsaka, hindi giginhawa ang buhay mo kapag naloloko ka ng tao. At saka huwag tayong manggamit ng ibang tao. Huwag tayong magpadala sa mga masasamang sinasabi sa atin ng tao para lang magkaroon ng pera, Mm-mm. no? Ang pinaka magandang gawin is magsumikap, no? Yes. Alam ko medyo mahirap ang buhay, lalo na dumadami yung nagmamahal, no? Nagmamahal ng gasolina, lahat na ngayon mga bilihin. Mahal, pero kailangan natin magsumikap kasi gano'n ang buhay. Yes, tandaan natin mga kapuso, mahirap ang buhay. Sa Mhm. totoo lang, ang hirap ng buhay, ang hirap kumita ng pera. Mm-mm. Kapag kumita ka ng pera, laging hindi sapat, Mhm. 'di ba? Pero kapag ginagawa mo yung mga bagay na tama at wala kang naapakang tao, mas magaan, mas nagiging madali ang lahat. Pero kapag nanloloko ka, doon ka lalong No. madadown. Yan. Anyway, balik natin ang ating bida. Hello, Wendy. Hello po, Papa Yohan. At kasama pa rin natin si Papa Ace, no? Hindi niya ako narinig. Oo kanina nga po. eh. Hello po, Papa Ace. Hello. Hindi, wala ako dito. Charot. Sorry po, Hindi sorry. ako to. Kasi nung time na yon. Kasi nung time na yon, tulog ako. Charot. Okay, narinig mo naman, Wendy, lahat ng mga nasabi ng ating mga bida, at mga pinagsasabi rin natin dito. No? And sana may natutunan ka rin doon. Ano bang take mo dito? Yung naintindihan ko naman po yung mga comments at saka yung payo niyo po, yung mga nasabi niyo po, naunawaan ko naman po yun. At saka nangyari po sa buhay ko, kumbaga natuto na rin po ako. Yun, ang maganda. Kumbaga, no? Opo, kumbaga nagsisikap naman po ako ngayon kahit na hiwalay na po ako dun sa dati kong asawa. Kasi kung hindi nangyari yung mga bagay na po yun tungkol po sa seaman, hindi ko po marirealize na yung asawa ko, hindi talaga siya karapat-dapat makasama ko sa buhay ko. Yun. Kahit na naging ama siya ng mga anak ko. Nung time na yon. Nung time na yun. Nung time na yun. Oo, basta hindi pa naman uli ang lahat. May Yes. pagkakataon para bumawi at pagsisihan yung mga nagawa mo. Mhm. Okay? Nagsisi naman po ako. Yun ang mahalaga. Papa Ace. Yun ang importante. Papa Yohan. Mhm. Opo, At nagsisi naman kalakip po niyang ako. pagsisisi na yan ay yung change, yung pagbabago at hindi mo nagagawin yung mga maling ginawa mo dati. Oo, at saka wag nating justify pa yung pagkakamali. Ang mali ay mali. Mm-mm. Okay? Wrong is Opo. wrong. Wrong spelling is wrong. Okay. Okay? Sino bang gusto mong bigyan ng mensahe ngayon? Yung sarili mo. Gusto ko po kung pwede po ba dun sa seaman? Oh, sige. Kung okay lang Sige. po ba? Okay. Ay, Edwi, kung naririnig mo man ako, kung hindi man, isa lang yung masasabi ko sa'yo, salamat kasi, dahil sa'yo, gumaling ako, natulungan mo ako, yun lang. At saka, pasensya ka na kung hindi ko nasuklian yung pagmamahal mo, hindi ko nabalik sa'yo kasi, una sa lahat, alam mo, pamilyado ka. At saka salamat sa mga payo mo sa akin na iwalayan ko yung ama ng mga anak ko kasi nga, totoo naman talaga yung sinabi mo na wala rin siyang kwenta kung sa tutuusin lang. At salamat na rin sa'yo dahil napamulat mo sa akin na dapat tumayo ako sa sarili kong paa. Kumbaga, salamat sa lahat ng mga tulong mo sa akin.
at hindi kita makakalimutan. Baka may Dahil 1.5 ka sa'yo. dyan. Ganun, charot. Hindi Charot. po- Charot Hindi lang. po. Oo. Sana masasabi ko lang sa iyo, kung nasan ka man ngayon, sana maging masaya ka na sa pamilya mo, sa mga anak mo. At saka huwag ka na rin ulit kukuha ng katulad ko na bata pa. Kasi alam ko hanggang ngayon mahilig ka pa rin sa bata. Hindi lang naman ako yung naging ano mo. Pero naunawaan ko naman dahil sa sistema ninyo ng asawa mo. Yun lang naman ang masasabi ko sa iyo. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.